mas pinalakas. Mas pinalawak. Buong pwersang maghahatid ng mga balita at mahalagang impormasyon sa anumang panig ng mundo. EuroTV News. Sumasaludo sa bawat Pilipino. Magandang araw, narito na ang mga balitang hatid sa inyo ng EuroTV Balitang Tapat ngayong tanghali. Kami ang inyong magiging tagapaghatid balita, ako si Mia Layagi. At ako naman si Dan Villegas para sa detalye ng mga balita. Formal nang sinimula ng Kamara ang pagdinig sa panukalang pambansang pondo para sa taong 2025 kung saan una ang siniyasat ang komiteng may kinalaman sa pondo. Narito ang balita. Today we begin to perform our constitutional duty to exercise the power of the purse, a delicate but significant mandate that entails thorough and prudent scrutiny of the proposed national budget for the fiscal year 2025. The national budget is a critical tool for steering our country's development path. It not only determines how resources are allocated, but also sets the policy direction for economic growth, social equity, and environmental sustainability. Ito ang naging pambungad na pahayag ni House Speaker Martin Romualdez sa opisyal na pagsisimula ng mga pagdinig at budget briefing ng 6.352 trillion pesos na panukalang national budget para sa taong 2025. Layo ng budget deliberation na matalakay ang naging proseso ng naging pagbabalangkas sa isinumiteng panukalang pondo sa ilalim ng National Expenditure Program para sa susunod na taon. As we proceed, we are fortunate to have the opportunity of listening to our esteemed guests as they elucidate on the process of formulating the 6.352 trillion National Expenditure Program. The proposed 2025 national budget is anchored on the theme, Agenda for Prosperity, fulfilling the needs and aspirations of the Filipino people. Our aim is to achieve judicious results that uphold the advancements made in the previous years and align with the government's economic and social transformation objectives, as outlined in the 8-point socio-economic agenda and the Philippine Development Plan 2023 to 2028. Ani Romualdez, malinaw ang prioridad at tunguhin ng mas malaking panukalang pondo para sa taong 2025. Ito ay para siguruhin ang patuloy na pag-aangat at pagpapalawig ng ekonomiya ng bansa. Sa ilalim ng proposed fiscal year 2025 national budget, 10.1% itong mas mataas kumpara sa 5.768 trillion pesos sa 2024 at katumbas ng 22% ng kabuuang gross domestic product ng Pilipinas. This year's post-budget prioritizes comprehensive growth, covering key sectors that require the most attention. Unang sumalang sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations nitong Lunes ang Development Budget Coordination Committee o DBCC kung saan kabilang ang Department of Budget and Management, Department of Finance, National Economic Development Authority, Office of the President at Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa pangunguna ni DBM Secretary Amena Pangandaman na siya ring tagapamuno ng DBCC, ipinaliwanag ng komite ang kanilang mga naging proseso at konsiderasyon para sa naipanukalang 2025 budget. Pesos. As stated by President Ferdinand R. Marcos Jr. in his third State of the Nation address, we crafted our national budget with utmost care, diligence, and meticulous attention. At the onset, let me share with you that DBM received budget proposals totaling to 9.2 trillion pesos. However, given our limited fiscal space and with our fiscal program in mind,
as we try to decrease our deficit and at the same time maximize whatever revenues we raise. We have set the budget ceiling at 6.352 trillion pesos as approved by the DBCC. We also considered several factors in evaluating budget proposals, including the implementation readiness of programs and projects, agencies' absorptive capacity, alignment with the expenditure directions. We also prioritize programs under the 3-year Rolling Infrastructure Program or TRIP, Information System Strategy Plan, ISSP, and Program Convergence Budgeting, PCB. Ayon kay Pangandaman, marami mga salig na kinonsidera ang komite pagdating sa naging pagbuo at pagbabalangkas sa panukalang pondo hanggang sa makamit ang kasalukuyang proposed budget. Budget utilization is always a major consideration, and we note that as of June 30, 2024, 65.4% of the 5.652 trillion allotment for the fiscal year 2024 national budget and the fiscal year 2023 continuing appropriations has been obligated. Out of the 5.652 trillion allotment, 4.147 trillion pesos has been released to national government agencies to implement their programs and projects, 53.8% of which has been obligated. As you may already know, a high budget utilization rate reflects the agency's absorptive capacity to utilize additional funds. Kaugnay nito, magpapatuloy ang pagdinig para sa panukalang national budget kung saan may schedule na rin ng budget briefing at deliberation para sa iba pang ahensya ng pamahalaan habang target ng Kongreso na maisumite ang aprobadong panukalang budget sa katapusan ng Setyembre. I also enjoin all of you to pass the national budget before the session adjourns in September and transmit the same to the Senate. Our fellow citizens rely on our dedication and competence to deliver the highest standard of public service. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino. Nakapagtala naman ang PSA ng pagtaas sa antas ng inflation sa Pilipinas, bunsod ng inaasahang pagtaas sa presyo ng ilang basic commodities sa bansa. Alamin ang detalye sa report ni Criza Lopez. Posible pang tumaas sa mga presyo ng pagkain sa Pilipinas, partikular ang gulay at bigas sa mga susunod pa na buwan dahil sa mga pag-ulan ayon sa Philippine Statistics Authority. Ayon kay National Statistician and Civil Registrar Undersecretary Claire Dennis Mapa, maaaring nararamdaman na ngayon ang mga epekto ng bagyo sa sektor ng agrikultura dahil sa mga pagtaas ng mga presyo ng gulay, partikular ang kamatis, bigas at iba pang commodity. Ngunit mas inaasahan daw nila na mas makikita ang pagtaas pa ng inflation ngayong buwan ng Agosto. Well, itong ating weather, una may impact talaga siya sa agricultural commodities. So nakita natin na isa sa mga nag-contribute ng inflation ay yung vegetables, tubers, cooking bananas, in particular yung kamatis, no? So pwede na nag-start na yung impact, but yung expectation is that, of course, normally naman sa ating historical data pagkatapos ng typhoon tumataas yung presyo ng vegetables, no? So yun yung isa. So doon tayo may expectation na pwedeng tumaas ditong August 20. Ayon kay Mapa, buwan din ng Agosto noong nakaraang taon nagsimulang tumaas ang antas ng inflation sa Pilipinas dahil sa mga hagupit ng bagyo at habagat. Unang nakikita ng PSA sa paggalaw ng inflation ang base effect sa bigas na nagsimulang tumaas noong August 2023. Sa pagtatansya ng statistics, maaaring may mga commodity na bumagal ang pagtaas ng presyo at may mga commodity rin na maaaring tumaas ang presyo ngayong Agosto. Our expectation is that some items would increase, pero some items might slow down. So the overall, we will see. Bukod pa sa pagkain, inaasahan na rin ng PSA na magtataas ang inflation sa kuryente, upa sa bahay, gas and other fuels dahil sa abiso ng Meralco na magtataas ito ng presyo noong buwan ng Hulyo, kung saan ito ang unang nag-ambag sa mabilis na paggalaw ng inflation noong Hulyo. And then yung
energy, yung ating gasoline, diesel, of course yung LPG din, no, tumaas din. At pangalawa nga itong food inflation, no, food and non-alcoholic beverages na may nakita tayong pagtaas sa inflation rate nitong July compared noong June 2023. Base sa ulat ng Philippine Statistics Authority, bumilis ang paggalaw ng inflation rate ng Pilipinas sa 4.4% matapos ang pagbagal nito noong June sa 3.7%. Unang dahilan ng mabilis na paggalaw sa inflation ang kuryente, upa sa bahay, gas and other fuels na may 2.3% inflation at may 70.4% share sa pagtaas. Sumunod ang food and non-alcoholic beverages na may 6.4% inflation at may 17% share sa kabuuang paggalaw ng inflation noong nakaraang buwan. Pangatlo ang transport dahil sa pagtaas ng presyo sa gasolina at diesel. Gayon din tumaas ang inflation sa National Capital Region na pumalo sa 3.7%, mas mataas kumpara sa 2.3% noong June 2024, habang bumilis din ang inflation sa labas ng Metro Manila na 4.6%. Maging ang inflation rate para sa bottom 30% income households noong July 2024 ay tumaas sa 5.8%. Para sa EuroTV News, Quiza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino. Sa nagpapatuloy naman na investigasyon sa mga krimeng may kaugnayan sa Pogo sa bansa, nagkaroon ng inspeksyon ng kamera sa 2 Pogo hubs na sangkot sa kaso. Ang iba pang detalye tunghayan sa report na ito. Bilang tugon sa deklarasyon ni Pangulong Marcos ng Pogo ban sa SONA 2024, nagsagawa ang House of Representatives ng pagbisita at inspeksyon sa 2 Pogo hub na na-raid, isa sa Bamban Tarlac at isa sa Porac, Pampanga. Sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez, pinuntahan ng mga key officials ng Kamara ang 2 Pogo sites bilang parte ng gumugulong na investigasyon patungkol sa mga naisiwalat na krimeng may kaugnayan dito. Kabilang dito ang Zunyu One Technology Incorporated sa Bamban Tarlac at ang Lucky South 99 Gaming Incorporated sa Porac, Pampanga. Sa press conference ng House leaders at ilan pang law enforcement agencies matapos ang inspeksyon, sinabi ni Romualdez na sa kanilang naging pagsisiyasat, may mga naisiwalat at nadiskubre pa sila sa mga Pogo sites na makatutulong sa investigasyon. Anong hindi gagawin natin dito sa mga foreign nationals na yung mga unang-una, yung mga lumabag talaga sa batas, pero yung iba, paano natin ilalabas natin ng maayos dito sa bansa. At syempre naman, there are accountabilities. Diba? Eh, dati naman, may EO, may patas na nga na for collection ng taxes sa Pogo, basta sumunod kayo sa mga rules and regulation o mismo sa batas. Dito sa administrasyon ni President Marcos, inutusan niya yung PAGCOR chairman mag-enforce and to ask the law enforcement and the various agencies ay maraming mga nababalitaan na may mga ganito mga. Aniya pa magiging basihan naging inspeksyon ng mga regulasyong ipatutupad kaugnay ng Pogo, maging ang mga maging hakbang sa hinaharap para hindi na maulit pa mga ganitong issue. Legal. So, talagang pinusigihin talaga at marami talaga na-uncover. Nandito po tayo kaya ito talaga ang mga sites na lumabas sa mga ulat. At kailangan talaga inspeksyonin natin para Congress will be guiding accordingly, not only in the creation or the consolidation of the pending. Sa naging inspeksyon, pinuntahan at siniyasat ng mga opisyal ang mga villas at tunnel sa Baofu compound ng Zone U1, maging ang mga umano'y torture rooms at iba pang silid at lugar sa Royal Thai Court sa Lucky South 99. Bukod pa ito sa mga nadiskubreng military uniforms, multiple boxes ng pre-registered at unused SIM cards at torture equipments gaya ng baseball bats na naiwan sa mga Pogo hub matapos ma-raid ng mga otoridad. Policy instructions na to look into, enforce the rules and regulations to actually, as what happened here several months ago, to shut down illegal operations. So nakikita natin lahat ito mga lumalabas sa pag-enforce ng batas na Dagdag niya, kung sumunod lamang ang Pogo sa mga regulasyon at batas ng bansa tungkol dito, maiiwasan sana ang iba pang mga krimen at iligal na mga aktibidad na naiuugnay dito. Ginawa natin at yung mga nangyayari
sa nakarang taon, post-COVID, no? Ay ito talaga nag-proliferate during the previous administration. Dito tayo naka-crack down ngayon. So we have to work very seriously. Seryosong-seryoso talaga ang administrasyon ni PBBM dito sa issue na to. Kaya nakita mo sa SONA, yun ang resolve. Ganon din sa Kongreso, yun ang commitment din natin. Hindi lang sa kanya pero sa kaumbayan. That we will follow through, we will be as comprehensive. Kaya nandito tayo lahat para hindi lang yung nakikita natin sa video, tayo mismo nakakita na talaga kung siguro nangyayari dito. Nagugulat talaga kami dito kasi iba talaga, very offensive yata yung mga. Kasunod ng inspeksyon at ng investigasyon, layo ng Kamara na makapagpasa ng batas na magpapatigil sa mga iligal na aktibidad kaugnay ng Pogo at magpoprotekta sa mga Pilipino laban sa mga krimeng bunsod nito. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino. Samantala, nagbabala naman ang Department of Social Welfare and Development patungkol sa kumakalat na fake FB posts kaugnay sa pagbibigay ng financial assistance kung saan nanghihingi ito ng mga impormasyon ng mga tao online. Tunghaya ng balitang yan sa report na ito. Naglabas ng anunsyo ang Department of Social Welfare and Development nang babala para sa publiko na huwag magpapaloko sa mga FB posts kaugnay sa mga pagbibigay ng financial assistance para sa mga nasalanta ng bagyo. Nakapaloob sa post na wala umanong katotohanan ang nasabing FB post at nilinaw nito na maaaring manghingi ng argumentation mula sa ahensya. Gayunpaman, sinabi rin dito na nakahanda rin ng family food packs at non-food items sa iba't ibang field offices ng kagawaran para sa mga naapektuhan ng bagyo. Dagdag pa rito, maaari rin daw mag-avail ang mga ito ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Pahabol ng DSWD na mag-iingat sa mga post na nagbibigay ng mga link kaugnay sa mga pagre-register online ng mga personal na impormasyon. Para sa EuroTV News, Dan Villegas, sumasaludo sa bawat Pilipino. Manatiling nakatutok, magbabalik ang balitang tapat makalipas ang ilang sandali. Gusto magpa-billboard? Sa Green Hills Promenade, Magallanes, Paseo Commercial Center o sa Taft, Pasay Rotonda kaya. Sagot yan ng Modero Talent Management Services and Advertising Company by Jovil Joy Modero Reyes. Sa mga nais magpa-billboard, bisitahin lamang ang numerong nasa inyong screen. Tatak Modero, Alagang Modero. Balik tayo sa mga balita. Inanunsyo ng Department of Education na balik na sa normal na operasyon ang lahat ng mga pampublikong paaralan sa bansa ngayong Martes. Ito ay makaraang magkaroon ng pagkaantala at suspensyon sa mga klase, bunsod ng mga malalakas na pag-ulan at pagbaha dala ng nakalipas na bagyong Karina at epekto ng habagat. Ayon sa DepEd, nagbukas na ang lahat ng mga paaralan sa buong bansa ngayong araw, lalo pa't wala na ring mga eskwelahan ang ginagamit pa bilang evacuation centers ng mga nasalanta ng bagyo. Matatandaan na dahil sa masamang lagay ng panahon at paggamit sa mga eskwelahan bilang evacuation sites, maraming mga paaralan ang napilitan na suspindehin ang klase at ilipat ang pagbubukas ng eskwela sa ika-5 ng Agosto mula sa orihinal na July 29. Dahil sa pananalasa ng bagyo at ng habagat, tinatayang umabot sa mahigit 300 silid-aralan sa 9 na rehiyon ang tuluyang nasira, bukod pa sa 1.66 billion pesos na pinsala sa mga infrastruktura at halos 12,000 school furniture, learning resources at computer packages na napinsala bunsod ng kalamidad. Samantala, sa paglaganap naman ng African swine fever sa iba't ibang bahagi ng bansa, ilan lamang dito ang 10 mga barangay sa La Union na nagpositibo sa sakit na ito. Narito ang ibang detalye ng balita. Positibo ang nasa 10 mga barangay sa probinsya ng La Union matapos tamaan ng mga ito ng sakit na African swine fever. Ayon kay Dr. Alfiero Banaag, DA Ilocos Regulatory Division Chief at ASF Focal Person, 7 sa mga ito ay galing sa Balawan,
2 sa Luna at ang isa naman ay sa San Fernando City. Dagdag pa rito na 329 naman na mga baboy ang napatay sa Balawan, 56 sa Luna at 30 naman sa San Fernando. Kaugnay dito, nag-implemento na ng pansamantalang ban ng mga baboy sa kanilang pagmamay-ari sa loob ng 30 araw. Sa kabila nito, makakatanggap naman ng 72 mga hog racer sa Balawan, 7 sa Luna, at isa naman sa Fernando City ng 5,000 pesos kada baboy na naapektuhan ng sakit na ito. Para sa Your TV News, Dan Villegas sumasaludo sa bawat Pilipino. Dahil naman sa pagpasok ng panahon ng tag-ulan, tumaas din ang bilang ng mga sakit na maaaring makuha sa ganitong panahon. Kaugnay nito, nagpahayag ng pagkabahala ang lokalidad ng Zamboanga dahil sa paglobo ng mga dinapuan ng sakit na chikungunya. May balita si Vanessa Cleofas. Ikinababahala ngayon ng mga health authorities ang muling pagtaas ng kaso ng chikungunya sa Zamboanga del Sur. Yan ay matapos makapagtala ang Integrated Provincial Health Office ng mahigit sa 200 kaso nito sa pagitan ng January hanggang July ng kasalukuyang taon. Higit raw yan na mataas kumpara noong 2023 na may naiulat lamang na 28 kaso. Batay sa monitoring ng Provincial Health Office, may pinakamaraming kaso silang naitala sa Tabina, Zamboanga del Sur na sinundan ng Lapuyan at Dinas sa parehong probinsya. Ayon sa Department of Health o DOH, hindi kasing lala ng chikungunya ang dengue, ngunit nilinaw ng ahensya na wala pang lunas o bakuna pangontra dito kaya hindi pa rin daw dapat pakampante ang publiko. Gayunpaman, maaaring irekomenda ang paggamit ng analgesic at non-steroidal na anti-inflammatory basta may gabay ng doktor. Ang chikungunya ay isang viral disease na naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng isang infected na lamok gaya ng Aedes aegypti at Aedes albopictus. Nakikita naman ang sintomas ng naturang sakit 3 hanggang 7 araw matapos itong makagat. Kabilang sa mga sintomas ng chikungunya ang pagkakaroon ng mataas na lagnat, pamamantal, labis na pagsakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pagduwal at iba pa. Isa rin sa palatandaan na mayroong chikungunya ang pananakit ng kasukasuan na maaaring tumagal ng ilang linggo. Pinapaalalahanan naman ang publiko na panatilihing malinis ang kapaligiran at gawing gabay ang 5S strategy na kinabibilangan ng search and destroy, self-protection, seek early consultation, support fogging at sustain hydration. Para sa Your TV News, Vanessa Cleofas sumasaludo sa bawat Pilipino. Kaugnay naman sa pagsasampa ng kaso ng pagpatay sa 2 local journalists sa Masbate, humiling ang Presidential Task Force on Media Security para sa mas masusing investigasyon sa 2 ito. Narito ang detalye ng balita. Naglabas ng post ang Presidential Task Force on Media Security patungkol sa paghingi nito ng klarifikasyon para sa isinampang kaso sa 2 local journalists sa Masbate. Ayon kay PT FOMS Executive Director Paul Gutierrez, sa sulat mula kay Masbate Provincial Prosecutor Jeremias Mapula, siniguri nito sa ahensya na sumunod lamang siya sa mga probisyon ng Department of Justice para sa pagkilala sa 2 broadcaster na sina Benjamin Gigante at Jose Alfaro bilang miyembro ng Communist Party of the Philippines New People Army. Dagdag pa rito na mayroon na silang hawak na sapat na ebidensya na nagtuturo sa mga sospek ng pagpatay nila kay Richard Bauso sa Kawayan noong ika-6 ng Abril. Ani naman liwanagin ni Gutierrez na kung malinaw ba ang pagiging miyembro mismo ni Gigante at Alfaro sa CPP-NPA at na-validate ba ito ng intelligence units ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Kahit na pumayag ang korte na mayroong sapat na ebidensya si Mapula sa mga ito, binigyan din ni Gutierrez na mayroon pa rin mga pagkakataon na mga local journalists ay naaakasuhan dahil lamang sa pagiging masama nito sa ibang mata ng tao. Para sa Your TV News, Dan Villegas sumasaludo sa bawat Pilipino. Para naman sa balitang abroad, dahil sa malalakas na ulan na dala ng bagyong Debbie sa Estados Unidos, umabot na sa 4 ang patay dulot ng mga pagbaha sa bansa. Narito ang aking report. Tinatamaan ng malalakas na pag-ulan ng Northern Florida dulot ng tropical cyclone na si Debbie,
kung saan naitala naman ang 4 na namatay dahil dito. Ayon sa National Hurricane Center, ang bagyo na ito ay naglandfall malapit sa Senhachi na nasa 115 kilometro ng Tallahassee. Dala nito ang malalakas na hangin na 130 km per hour, ngunit agad namang humina ng dumako na ito sa lupa. Samantala, ayon naman kay Governor Ron DeSantis, 4 ang napatay sa sakuna kasama ang isang 12-year-old na babae at 13 years old na lalaki. Gayunpaman ang bagyo ay nakita na bumabaybay patungong Georgia at palabas na patungo naman sa Atlantic, kung saan maaari naman itong maglandfall sa South Carolina. Para sa Year TV News, Dan Villegas sumasaludo sa bawat Pilipino. Para naman sa balita sa larangan ng sports, proud moment pa rin para sa mga Pilipino ang naging Olympic 2024 journey ni world number 2 pole vaulter AJ Obiena makaraang magtapos sa ika-4 na pwesto mula sa kompetisyon. Yan at ang iba pang pinakabagong balita sa PH delegation sa Olympics 2024, tunghayan sa Balitang Sports na ito. Tagumpay at karangalan pa ring maituturing ang naging performance ni world number 2 pole vaulter AJ Obiena sa Paris Olympics 2024 makaraang magtapos bilang 4th place overall sa finals ng men's pole vaulting nitong Martes ng umaga. Bigo mang makapag-uwi ng medalya matapos kapusin ng isang pwesto, isa pa rin itong successful Olympic comeback para kay Obiena na nagtapos sa ika-11 pwesto noong Tokyo Games 2021. Magandang naging simula ni Obiena sa finals makaraang malagpasan ng 5.50 meters opening height at ang 5.70 meters sa unang attempt. Matapos namang hindi malagpasan ng 5.80 meters sa unang attempt, nagpa siya itong mag-skip at direktang sumubok para sa 5.85 meters at 5.90 meters na kapwa niya nalagpasan sa kanyang first attempt. Samantala, sa loob ng 3 attempts, nabigo na si Obiena na malagpasan ng 5.95 meters at idineklara bilang 4th place overall sa men's pole vault finals ng Olympics. Sakaling nakapasok sa top 3 si Obiena ang magiging unang Pinoy sa kasaysayan na makapag-uuwi ng medalya sa larangan ng athletics. Sa kabila nito, bumuhos pa rin ang mga pagbati at pasasalamat para kay Obiena sa kanyang naging laban sa Olympics. Sa larangan naman ng hurdles, bigo naman makapasok sa semifinals via repechague si Lauren Hoffman at ngayon na rin sa kompetisyon. Nagtapos sa ika-7 pwesto si Hoffman sa repechague ng women's 400-meter hurdles sa oras na 58.28 seconds. Matatandaan na sumabak si Hoffman sa repechague makaraang magtapos sa 8th place noong qualifying. Samantala, susubok naman na makapasok sa semifinals via repechague round ang isa pang Pinoy hurdler na si John Cabang Tolentino mamayang hapon. Sa qualifyings, nagtapos si Tolentino sa ika-6 na pwesto sa men's 110-meter hurdles sa oras na 13.66 seconds. Sa kasalukuyan kabilang si Tolentino, may 8 pang atleta mula sa delegasyon ng Pilipinas ang lumalaban para makasungkit ng medalya mula sa Olympics 2024. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino. At yan ang mga maiinit na balita ngayong tanghali, hatid sa inyo ng Balitang Tapat. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang aming official website, yeartvph.com. Maaari nyo na rin mapanood ang Balitang Tapat at ang iba pang mga programa ng EuroTV News sa Pinoy Extreme Channel. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli, ako si Mia Layagin. At ako naman si Dan Villegas. Para sa patas at tapat na pagbabalita, ito ang EuroTV Balitang Tapat. Sumasaludo sa bawat Pilipino.